po dito, yung malalambot na po ang puso after mag-worship sa Panginoon. Ayan po, malalambot na po ang ating mga puso. And, nagkataon po, February. Araw, di pala araw, buwan. February 1 pala, excited. Buwan po ng mga Chinese New Year. Hindi po, hindi. Buwan po ng mga puso, mga kapatid. Amen po ba? And ito po yung pag-uusapan na, kita na, ayan dyan na heart. Ayan po mga kapatid. Month of Hearts, mga kapatid. Buwan ng mga puso. Amen po ba, mga kapatid? So alam na po ba natin, based po dito sa nakikita natin, alam na po ba natin yung pag-uusapan? Faith. Hindi po, mga kapatid. About love po, mga kapatid. And not, di lang basta-basta love. So, ito po, mga kapatid. May question po. May question po tayo before po tayo mag-start. Sa mga notes po natin dyan, alam ko may mga hawak po tayong mga notes. Mga notes po natin. Sulat po natin dyan sa pinakataas. Ano po yung definition natin sa love? Ano po ba yung love? What is love? Yung itong love po, mga kapatid, love is blind. Bulag. Love is bulag. Di po, mga kapatid. Actually, ito nga yung, ito nga yung parang complicated. Di po ba? Bakit ko nasabing complicated? Ang daming definition ng love. Mga kapatid, ang dami pong definition ng love. Pag sinearch po natin, i-search po natin. Alam ko may mga ano tayo, search po natin, ikumpara po natin, sulat po muna natin yung definition natin ng love. Ano ba sa tingin ko ang love? What is love for me? Ano po ba? Love is God. Pwede, maganda. Love is trust. Pwede din, maganda. Love is sacrifice. Matindi. Amen. Love is patience. Huwag naman love is blind. Ang daming positive na pwedeng sabihin. Ang daming magagandang bagay. Love is blind. Love is foolish. Ha? Di. Mga kapatid. Actually, yung mga sinulat po, yung babase po tayo sa definition mula sa dictionary po, alalim eh. Pati ako, naguluhan ako eh. Sabi, love is a multifaceted emotion. Sabi, multifaceted pa lang, wala na ako. Hirap na. Pag narinig natin definition multifaceted, wala, galing to kay Dr. Google. Di po, mga kapatid. Marami pong definition ng love. Pero, ito yung pero. Sino po ba dito yung naka-experience ng love? Amen po. Lahat po tayo naka-experience ng love. Amen po ba? Amen po. And ito po yung pag-usapan natin ngayon. Oo. Galing yung love kay Lord. Oo. Teka lang po, spoiler po yan eh. yan po yung, di po, mga kapatid, di po yun. Yung ibig ko po sabihin, tayo pong lahat naka-experience ng love. Amen po ba? But, ito yung but. Na-perfect na po ba natin yung love natin? Na-perfect na po ba natin yung love? Oo. Ayan. Ayan na po. So, ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi lahat naman tayo napag-love na po eh. Lahat po tayo naka-feel ng love, napagbigay ng love. But, have we perfected our love, mga kapatid? Ito po yung pag-uusapan natin, the pursuit for perfect love. Ayan po, may perfect love pala. Nung binabasa ako kasi napag-usapan po namin napag-usapan po namin minsan na ito mga parang about kay John the Beloved, mga kapatid. Sino po ba alam po ba natin kung bakit siya tinawag John the Beloved? Amen po ba, mga kapatid? May narinig po akong nag-share po sa akin. Sabi niya po, kaya daw John the Beloved. Kaya daw nung Last Supper, si John lang daw yung nakasandal sa dibdib ng Panginoon. Kasi siya daw yung unang disciple na nakarealize na mahal tayo ng Panginoon. Mahal siya ng Panginoon, mga kapatid. And siya po yung nagsulat ng pag-uusapan natin today. Mga kapatid, di po ba? So what is love?
How do we perfect love? Ano po bang yung... May level up pa pala sa love. Love part 2. Love the second. Mga kapatid. How do we perfect love? Yan po yung katanungan natin today. Sulat natin sa ating mga notes. How do we perfect love? Sabi po kasi ni John, galing po tayo sa 1 John 4:16. Pwede po natin buksan ang ating mga Bible sa mga preferred po natin na mga version. Yan po mga kapatid. Kung gusto niyo King James, sige. Mag-King James po kayo. Pero itong version po na ginagamit natin, New International Version po ito, NIV. Kaya buksan po natin ang ating mga Bible kung saan po tayo comfortable para sundan po. Pero before po tayo magbasa, manalangin po muna tayo sa Panginoon. Kaya inaanyayahan ko po ang ating mga kapatiran, tumayo po muna tayo at tayo manalangin po. Amen po ba? So, let's pray to the Lord. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon. Sa araw na ito, Lord, sa inalaw niyo po, ang pinagkaloob niyo pong araw na ito, Lord, we believe, Lord, na sa buwan na ito, Lord, marami po kami mapag-uusapan and mas lalo pa pong lalalim ang aming pag-ibig sa inyo, Panginoon, due to these words of yours, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, Lord, sa gawain na ito, Lord, kayo po mangunahan, kayo po maging sentro, Panginoon, for we believe as long as you allow it, Lord, all of us will be anointed here right now, Lord, and your words will reflect upon our lives, Lord. Kaya naman, Lord, we invite your presence in our midst, Lord, in our lives, Lord, na why tumatak po ito sa aming mga isip, sa aming mga puso at maisagawa po namin lahat ng matututunan namin for today, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo lang po aming tinataas at dinadakila at minamahal. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Amen po ba? So, perfecting love, mga kapatid. Actually, nung binabasa ko po ito, doon ko po na-realize, pwede pa pala. Yung nararamdaman natin love, may ano pa pala, mga kapatid, may itotodo pa po pala yun. We can actually perfect love. Sinasabi dito. We can and we will, mga kapatid. Bakit po ba? How do we do it? How do we perfect love? Ayun po ba? Welcome po. So, how do we perfect love, mga kapatid? Sabi po dito, and so we know and rely on the love God has for us. Alam po natin, mga kapatid, and nakasandal po tayo dun sa love na yun. Yung sa love na meron ang Panginoon para sa atin. God is love. Mga kapatid, nakasulat po dito, God is love. Di po, if isipin mo natin yun, di po basta-bastang bagay po yun. Actually, meaningful, sobrang meaningful po yung bagay na yun. And marirealize natin yun maya-maya. And whoever lives in love, lives in God. Kasi siya po yung love, di ba? God is love. So whoever lives in love, lives in God and God in them. And if sa Bible po natin, nakabukas pa yung mga Bible natin, marirealize po natin, di ko po gawa-gawa tong perfecting love. Hindi po yan based sa my own understanding po. Yung kasunod na mga words after nito. And therefore, love is completed. Amen po ba, mga kapatid, mga mahal? Mga mahal. Love one another. Kaya, di po ba? Sabihin natin sa katabi natin, God loves you. Di po ba? Mga mahal ng Panginoon. Ayan po, mga kapatid. Kaya naman, balik po tayo. Di po ba? Nakita po natin, it could be perfected. It could be completed, mga kapatid. This is the way to complete love. So, okay na. Mag-pray na tayo. Hindi pa, mga kapatid. Ito pa lang po yung simula. How do we do it? How do we apply it, mga kapatid? How do we actually complete our love based on these words, mga kapatid? Amen po ba? Madali lang, sundin lang natin to. How do we do it? First and foremost, mga kapatid. Ayan, sabi ko nga How could we perfect love? Sabi po kasi dito, and so we know and rely on the love of God has for us. So, yung gawin po pala natin, mag-rely. Be attached, mga kapatid. Huwag tayong lumayo. Masyado kasi tayong nag-e-explore.
Masyado tayong hinahanap yung mga akala natin walang nagmamahal sa akin. The fact na nasasabi natin yung bagay na yun, the fact na humihinga tayo in this very moment, mga kapatid, is proof mayroong nagmamahal sa atin. Amen po ba? And ito po kasi yung sinasabi, and so we know and rely on the love God has for us. How do we rely on His love, mga kapatid? Isang example po. Di po ba? Sino po dito yung may problema sa buhay? Lahat. Amen. Iyak na, amen. Di po ba? Lahat tayo may problema sa buhay. Paano po ba natin nalalabanan yung problema na yun? Saan tayo humuhugot ng lakas? Di po ba? Siyempre. The fact na andito tayo ngayon lahat, humuhugot tayo ng lakas mula kay Lord. And bakit sobrang sure na lang talaga tayo na kaya natin ma-overcome yung problema na yun? Di po ba? Kasi mayroong nagmamahal. Mayroong nagkikare. Mayroong gustong ma-accomplish mo yun. And wag na tayong lumayo. Mga kapatid, nakakilala tayo kay Lord. Amen po ba? And sa simula pa lang, unang pagdating natin dito sa church, ano yung unang prayer na pinapanalangin para sa atin po, mga kapatid? Prayer of salvation. Mga kapatid, may taong sobrang mahal ka na namatay siya para sa iyo, para iligtas ka mula sa kapahamakan. Amen. Kaya naman, mga kapatid, bakit pa tayo maglilin sa iba? Mga kapatid, may 4 na forms yung love, mga kapatid. Familial, di po ba? Friendly, romantic, and unconditional. Yung unconditional, sobrang hirap po yan gawin ng tao. Pero kay Lord, normal po yan. Imaginein po natin, may taong nagmamahal, may Diyos na nagmamahal sa atin, unconditional, and kaya nang gawin lahat para sa iyo. Di po ba? Di po ba tayo nagtataka? Ba't ang dami lang blessing dumating sa buhay natin? Sino po ba ditong nababless? Yeah. Sino dito nakagat yung dila? Pero no. Mga kapatid, lahat tayo nababless. Di po ba tayo nag-wonder, bakit di tumitigil tong blessing na to? Bakit kaya lagi na lang may magagandang bagay na nangyayari sa buhay ko? Mga kapatid, ang daming gustong palungkutin tayo dito sa mundo. Ang daming mga problema natin. But, what did the Bible say? What did John say? Rely on the love of God, mga kapatid. The reason why we can walk through the valley of the shadow of death, kasi mayroon tayong kasama. Dahil mayroong nagmamahal sa atin. Dahil mayroong nagpro-protekta sa atin, mga kapatid. Ito kasi yung sakit ng tao. Masyado kasi tayong, yung gigil tayo, maghanap tayo. Ang gusto natin gusto natin maka-accomplish ng isang bagay sa sarili nating lakas. Which is, pag ganon, sarili mong lakas pala, ay good luck. Pero dito po kasi, mga kapatid, we don't settle for luck. God bless. God bless you. May God be with you. Walk with God. Mga kapatid. Kasi luck, tsamba-tsamba lang yan. 50-50 eh. Minsan, di pa nga 50 eh. Pero pag si God na yung katabi mo, si Lord na yung kasama mo, mga kapatid, ay, minsan nagpe-pray nga tayo, nagpapasalamat na tayo sa mga di pa nangyayari. Kasi alam natin na mangyayari. And bakit natin alam yun? We rely
on God. Amen po ba? Kaya naman, huwag tayong lumayo. Be attached, mga kapatid. Actually, kung itatrace nga natin, ang daming mga katanungan, ang daming mga pangyayari sa buhay natin na matatrace natin pabalik kay Lord. Hindi po ba? Ay, ito, binibless ako. Mahal siguro ako nito. Ay, ito, sinasamahan ako, di ako pinoprotektahan ako, mahal ako nito. Hindi po ba? Matatrace natin, paano ba natin? Tanungin, I'll ask you this. How would you know if somebody loves you? Papadala ng ulam. Di po ba? How do you know? Di po, may mga criteria tayo eh. How do we know if somebody loves us? Tapos i-apply natin yan kay Lord. Di ba? Nagpapadala ng blessing. Ay, ito si Lord. Every day, every moment of our life, may blessing, mga kapatid. Isn't that proof that He loves us? Amen. So why should we find other kinds of love? But di tayo mag-rely sa Panginoon. Di ba mga kapatid, sabi sa Bible, seek first, di ba? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Paano pala pag seek first and all these things? Knock first and the door shall be opened. What about love first? And all this love shall be added. Amen po ba mga kapatid? Kaya, be attached. Importante po na alam natin na may masasandalan tayo. And actually, ito pa lang yung panimula mga kapatid. Di po ba? Minsan, pag andun na tayo sa panic, andun na tayo. Nagpapanik na eh. Andun na tayo sa problema, mga kapatid. Nagpapanik tayo. Nakakalimutan natin. And, yun yung ginagawa ng kaaway po, mga kapatid. Kasi gusto niyang mawala yung love. Gusto niyang mawala yung reliance natin sa Panginoon. Gusto niyang makalimutan natin na may nagmamahal sa atin. Kaya tayo nagiging anxious, kaya tayo nagpapanik, kaya tayo kinakabahan. Amen po ba mga kapatid? Kaya importante po na laging nasa isip natin. Kapit lang. Di ba? Kagaya ni John. Kapit na kapit siya kay Lord, nakadikit siya sa dibdib ni Lord eh. Rinig niya ang puso ng Panginoon. Kasi alam niya, be attached mga kapatid. Dikit lang tayo kay Lord. And all these things shall be added. All these things shall happen, mga kapatid. Amen po ba? So, na-establish po natin yon. To perfect love, first, we must rely on Him. Dikit tayo sa Kanya. Dikit tayo kay Lord. Why? Why do we do it? Why should we do it, mga kapatid? Because God is love. Ito po yung fundamental truth na kailangan natin laging nasa isip natin, mga kapatid. Kasi ilang beses po kung may nakita na may nagawa na di maganda. Tapos sinasabi nila, wala na akong chance. Lalayo muna ako, ayusin ko muna ang buhay ko. Mga kapatid, why? Why do you say that? Why do we say that, mga kapatid? God is love. Siya po, sa Kanya po nagmula. Di po ba? I ask you this, tayo mga kapatid, sino po ditong before po nakakilala kay Lord ay hindi po, parang hindi pinanganak sa Christian family. Yung may dating religion, dating life before nakakilala kay Lord. Amen po ba? Amen. So during that time, mga kapatid, di pa natin alam ito katotohanan na ito eh. Pero alam po ba natin yung love by that time? Naka-experience po ba tayo ng love before natin nakilala si Lord? Yes. Amen po ba? May idea tayo.
And why were we able to love? Paano tayo natutong magmahal? Because somebody loved us first. Maaaring, ganito po yan mga kapatid, natuto tayong magmahal kasi may nagmahal sa atin. Amen po ba? Natuto tayong mag-aruga, mag-alaga kasi may nag-alaga din sa atin. Natuto tayong mag-care kasi may nag-care sa atin. It might be our parents, but by that time, we did not know. Pero ito yung tanong. Dito natin ito-trace. Somebody loved us first. Correct? So, paano yung nag-love sa atin una, for example, lagay natin, yung parents natin, yung pinakaunang nagmahal sa atin. Physically. Dito sa mundo. Yung parents natin, pinakaunang nagmahal sa atin, sino ang nagmahal sa kanila? Paano sila natutong magmahal? May nagmahal din sa kanila, di po ba? May nagmahal sa nagmahal sa nagmahal. Pag iti-trace po natin yun, sino po ba yung pinakaunang nagmahal? And sino po yung pinakaunang minahal? It all goes back to Him, mga kapatid. Kaya importante po na malaman natin ito. Yung maging aware po tayo. Somebody loved us. Somebody loved us first. That's why we are able to love, mga kapatid. And here's the thing. God loved us first. That's why we learned how to love. Who loved God? Nobody loved Him first. How is that possible? It's only possible because He is love. Yung buong pagkatao niya ang pagmamahal, mga kapatid. He made us so that we love Him. Yung buong pagkatao natin, mga kapatid, is a proof of love. Kaya naman yung pagsasabi ng hindi na ako mahal ni Lord kasi nagkamali ako, foolishness. He loves you so much, He died for your sins before you were even born. He loves you so much, mga kapatid, that you were born. He loves you so much, alam niya yung bilang ng buhok mo before ka pa pinanganak. Mga kapatid, He loves you so much, yung buong buhay mo nakaplano na. Happy ending pa yan. He loves you so much that He gave His only begotten Son. Kaya naman mga kapatid, huwag nating kalimutan, be aware. Be aware. Kapatid, dito tayo nadudulas madalas eh. Ang dami-dami akong nakikita. Mga kapatiran pa, nakakalungkot. Wala. Di ko kaya. Kasi ang sama-sama ko, ang dami kong ginawa. That doesn't matter to God. God loves you so much, He forgave you before you even do it. You just need to know. You just need to know that God loves you. Sabihin ulit natin sa katabi natin, God loves you. God loves you, mga kapatid. Why are we so afraid? Alam po ba natin yung mga bagay na yan, yung mga pumapasok sa isip natin na di tayo mahal ng Panginoon? Gawa ng kaawayan. Mga kapatid, before pa tayo pinanganak, na-establish na yung katotohanan na yan na mahal tayo ng Panginoon. So why would He stop loving us now? You just need to be aware. He loved you, He loves you, and He will never stop loving you. Because He is love. He's love. And nothing can change that, mga kapatid. Di po ba? And ito yung matindi. Ito yung matindi. God is love.
So, what does it matter if God is love? What matters is what comes next. Sabi po kasi dito, whoever daw mga kapatid, whoever lives in love, lives in God. And God in them. Kaya ito po mga kapatid, kanina be aware, amen po ba? Dikit lang po tayo sa love ng Panginoon. And dapat clear sa isip natin mga kapatid, na mahal tayo ng Panginoon. And ito yung dapat nating gawin. Amen po ba? Alam po natin yung katotohanan na yun, amen po ba? And alam po natin, natuto po tayong magmahal kasi may nagmahal sa atin. So what should we do? Magmahal. Mga kapatid, ito po, dito po tayo na-challenge. Dito po tayo china-challenge ng Panginoon. Amen po ba? Sino po ba dito nahihirapan mahalin si Lord? Akala ko may mag-amen eh. Amen! Ha? Di mga kapatid. Lahat po tayo napakadaling mahalin ng Panginoon, di po ba? And alam po natin na mahal tayo ng Panginoon. Amen po ba? So, ito yung challenge. How do we live in love? Dito po, papasok yung challenge na. Anong sinabi ni Lord? Ano yung two commandments ng Panginoon? Sinamarize niya yung whole 10 commandments eh. Ginawa niya yung 2. Di po ba? Ayan. Mga kapatid, 2 commandments. Love God above anything else and love others as you love yourself. Okay na sana yung love God above anything else. Amen. I love you, Lord. Love others. Oo. Madaling mahalin yung mga taong walang atraso sa'yo. Paano yung mga meron? Yung pag nakita mo pa lang, gigil ka na eh. Di po ba, mga kapatid? Yun yung challenge eh. Yun, gigil ka talaga eh. Gigil tayong magmahal sa ating Panginoon, pero gigil din tayo. Walang pagmamahal, gigil lang eh. Labas ng litid eh. Pero no, mga kapatid. This is a challenge from God. Sina-challenge na tayo, mga kapatid. Live in love. Kaya nga, yung 2 commandments na yun, mga kapatid, andun yung key. Ito po yung method, pero andun yung key. Di po ba? Love God and love others as you love yourself. And wag din po natin kalimutan, love others as you love yourself. Ay, importante din po yun. Di po ba? Buhay natin, templo ng Panginoon. God lives in us eh. So, importante din po na mahalin natin yung sarili natin kasi andito na po si Lord. And importante din po mahalin natin sarili natin kasi kung gaano natin kamahal yung sarili natin, that's the measure we love others as well. Love others as you love yourself. And that is the challenge, mga kapatid. Be active. Bakit be active? Kasi di po magiging madali. Mahihirapan po tayo. Minsan pagtatawanan pa nga tayo eh. Pag nag-uusapan, alam mo ba, mahal na mahal ka ni Lord? Wedding nga. Yan yung katotohanan. People will provoke you. People will mock you. People will take us for granted, mga kapatid. We will be persecuted. We will be hurt. We will be challenged beyond our capabilities, mga kapatid. But God lives in us. Amen po ba? Kaya importante po mag-rely.
kasama natin si Lord eh. And yung matindi mga kapatid, yung pinaghuhugutan natin ng pagmamahal, yung wellspring. Sa Kanya nagmula mga kapatid, hindi nauubos, hindi tumitigil, hindi napapagod. Tayo mga tao napapagod tayo mga kapatid. But God never gets tired. Pag i-challenge ko kayo ngayon, isulat natin sa notes natin kung ilang beses natin nasaktan si Lord. Kaya po ba natin isulat yun? Ilang digits po ba yan? O mga ilang digits kaya? Estimate lang. Ilang digits natin, ilang beses natin nasaktan ang Panginoon. But, ito yung tanong. Does He still love you? Despite the fact. Ay, yun yung gusto ni Lord. Di po ba? Kaya naman mga kapatid, alam natin yung katotohanan na yun, we could do it. It is possible. Kaya nga, inalaw ni Lord na isulat tong word na ito. Kasi gusto niyang maging aware tayo, gusto niyang maging attached tayo, and gusto niyang maging active tayo mga kapatid. Because whoever lives in love, lives in God, and God in them. Amen po ba? Amen. Kaya naman, napaka-importante, lalo na po ngayon. Ayan, magkakaroon po tayo ng event. Uy. Sabay advertisement eh. Magkakaroon po tayo ng event, mga kapatid. And pag-uusapan, lalo na po sa buwan na ito, mga kapatid, may feeling ako, may kutob ako, na lahat ng pag-uusapan natin every Sunday, mga about love. Feeling ko lang naman. Oo, may feeling ko lang. Oo. Oo. Pero ito po kasi yung maganda, na yung love na meron tayo, may foundation na tinatayuan. Kasi pag di natin alam yung mga katotohanan nito, what if yung minamahal mo, ginalit ka? What if yung minamahal mo, pinovoke ka? What if yung minamahal mo, nakakapagod na mahalin? Mga kapatid, I'm not gonna lie to you. Nung una, sinasabi ko, ay hindi. Hindi ako, yung pagmamahal, kayo yan. Yung magiging pure, yung hindi ka magagalit, hindi ka mahal mo lang talaga. Kala ko kaya ko eh. Pero nung andito na, mga kapatid, yung mga tinuro pala, may tinatawag po kasi sa wedding counseling. And yung mga tinuturo doon na sinabi ko nung una nakikinig ako, yung mga challenges sa marriage, di naman, siguro, baka overrated. Pero ngayon, mga kapatid, yung kahit gigil na. Ngingit-ngitan pala. Di ko alam yung term. Hindi, pero yung ganun, pero yung andun ka na sa moment na yun, mga kapatid, nung sobrang gigil ka na. Pero, yung challenge kasi dun, pag maalala mo to, could you still say that you love them? Yung harap-harapan ka ng, hindi ko sinasabi pero yung for example, sa work, harap-harapan ka ng sinisiraan. Harap-harapan. Wala nang pakundangan. But could you still say that you love them? Kapatid, yung winasak na yung buong pagkatao mo, yung buong reputasyon mo, mga kapatid. But could you still say that you love them? That's what it takes to be active, mga kapatid. Hindi lang passive. Kasi pag passive, sinabing passive, madali lang yun eh. Madaling mahalin yung mga taong nagmamahal sa'yo, pero yung ikaw mismo magmamahal ng mga hindi nagmamahal sa'yo? Mga kapatid, kahit nga yung mga nagmamahal na sa'yo ngayon eh, darating yung time na itetest nila yung patience mo. Darating yung time na mapupuno ka. Sarap na.
Sarap ng... Mga kapatid, ay, tawa tayo ngayon, pero pag na-experience natin yon, maalala niyo ako. Maalala nitong sinabi ni Lord. Di ba? God is living in you and makikita ni Lord yun. Yung instead sabihin mong, I love you, sinigawan mo. Ay, nakita ni Lord, nandito si Lord sa buhay natin. Hoy, anong ginagawa na itong batang to? Hoy! Mga kapatid, dapat active. Actively mamahalin mo yung di ka mahal-mahal. Mamahalin mo yung galit ka. Kagalit mo pala, galit ka eh. Gigil. Mga kapatid, that's what it takes to be active. And bakit natin dinidiin tong mga bagay na ito, mga kapatid? Bakit sobrang gigil na lang talaga tayo na magawa tong mga bagay na ito? Yung maging attached tayo sa Panginoon? Yung malaman yung katotohanan na si Lord ay ang pagmamahal mismo sa Kanya galing. Siya na unang nagmahal. And magawa natin tong mga pinapagawa ni Lord? Maging active tayo, mga kapatid. Bakit sobrang gigil na lang tayo na i-push, na i-perfect yung love natin, mga kapatid? Hindi po enough na magmahal lang tayo. We need to perfect it. Kala po ba natin, nilagay lang ni Lord dyan kasi pwede option? Hindi po siya option. Mga kapatid, importante po na ma-perfect natin yung love kasi may purpose. Bakit ba inalaw ni Lord na magkaroon tayo ng pagmamahal? Bakit ba tayo tinuruan ni Lord ng pagmamahal? Bakit ba tayo minahal ni Lord? Why are we able to love? What is the purpose of love? Before po tayo mag-proceed, sulat po natin, what is the purpose of love? Ano po yung tingin natin? Yung purpose ng love. Kasi nag-usap kami, parang tinanong ko, may mga tinanong akong kapatiran natin. Na, nung tinanong ko sila, what is love? Maraming answer, madaling sagutin. Pero why love? Bakit? Why do we need to love? Kasi lahat, mga kapatid, lahat na nangyayari sa buhay natin, may reason. Amen po ba? Lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, may reason, may purpose. Amen po ba? So why love? And why do we need to perfect it, mga kapatid? Sabi po kasi dito, mga kapatid, if mababasa po natin, kanina 16, pero ito sa 18 po, mga kapatid, nakasulat po dito kung bakit natin kailangan i-perfect yung love. Because there is no fear in love. But perfect love, it casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. Kaya ito ngayon, mga kapatid, yung tanong, nakaka-experience pa rin po ba tayo ng takot? Nakaka-experience pa rin po ba tayo ng anxiety? Nakaka-experience pa po ba tayo ng insecurity? Mga kapatid, perfect love cast out fear. Fear did not come from the Lord. Fear comes from the enemy. But love comes from the Lord, and love casts out fear if perfected. Kasi yun yung gagamitin ng kaaway, mga kapatid. Yung pag nagkamali ka, binubulong ng kaaway sa'yo, wala ka na. Di ka naligtas. Unforgivable sin. Ay, ang daming nagsasabi, ang daming, yung pop culture reference, unforgivable sin. Yung 7 deadly sins, sinasabi nila, anong 7 deadly sins? Walang deadly sin. That's the lies of the enemy, mga kapatid. Yun yung mga binubulong sa isip natin
para tayo'y matakot, para mawala sa ating isip. Manakaw nila yung katotohanan na hawak-hawak natin, mga kapatid. But, perfect love. Ito po yung purpose kung bakit tayo natutong magmahal. Kasi alam ni Lord yung nature ng tao, mga kapatid. May tinatawag silang primal fear. Fear is one of the first emotions man experienced. Fear of the dark, fear of the unknown, fear of this, fear of that. Alam po ba natin may fear of words? Fear of white things. Fear of anything, mga kapatid. But, love. Love, there is no fear in love. In fact, kaya natin pinipursue na ma-perfect yung love natin, mga kapatid. Because only perfect love could fight against the fear from the enemy. Only perfect love can cast out fear. Kaya naman, mga kapatid, importante po na ma-perfect natin ito. And how do we perfect it? Be attached. Mga kapatid, huwag natin kalimutan, andyan si Lord eh. Yung mga kinatakutan natin, mga problema, ano, mabayad ko. Ano nang gagawin ko? Wala na siya. Yung mga ganon. Mga kapatid, pag maalala natin yung katotohanan natin, matatawa tayo sa sarili natin. Matatawa tayo sa sarili. Why did I fear? Oh, why so little faith? Why did you fear? Be attached, mga kapatid. Be aware. Akala po ba natin may limit yun? Yung blessing mula sa Panginoon, yung guidance niya, yung protection niya, akala natin titigil yun? Mga kapatid, hanggang sa huling hininga natin, kasama natin si Lord. Before niya pa tayo, nilalang dito sa mundo, mahal niya na tayo. And ngayon, mahal niya tayo. Why would He stop? Diba? Our God is a God that never changes. Yesterday, today, and tomorrow. He loved us. He's loving us. Why would He stop? He's going to love us until our last breath. Even beyond that, mga kapatid. Alam po ba natin na sa muling pagbalik ng Panginoon, tayo babangon ulit? Kasi hindi niya tayo nakalimutan. Nakalista yan. Naalala niya tayo, mga kapatid. He never forgets us. Yung bawat hakbang natin, naalala na yan ni Lord. Yung bawat patak ng ating luha, mga kapatid, naalala yan ni Lord. Yung bawat pawis, bawat dugo na dumanak, naalala yan ni Lord. Kaya no labor is in vain. Hindi kanya pinapabayaan. Lagi kanya kasama, mga kapatid. Lahat ng ginagawa natin para sa Kanya, nakasulat yan. Nakamemorize yan sa isip ng Panginoon. That's how much He loves you. Kaya be aware. Forgetting is a disservice. Be aware. And, last but not least, be active. Mga kapatid, in-impart niya sa atin yung pagmamahal para magawa natin sa iba. Di ba? We learn to love because He loved us first. You learn to love, mga kapatid, para din yung talents. Yung pagmamahal na yan, pag tinago mo, anong point? Be active. Mahalin mo yung mga di ka mahal-mahal. Hanapin mo yung mamahalin. This is a challenge. This is the task. This is our mission, mga kapatid. This is how we perfect love. And we need to perfect it, mga kapatid. Because it is not easy.
we are beings of spirit and of flesh. And the flesh is very weak. The flesh is afraid. The flesh is anxious. The flesh is not secure. The flesh wonders what will happen tomorrow. But, as long as alam natin yung katotohanan na ito, mga kapatid, ay, yung gawin lang natin, ganito si Lord eh. The results, don't think of the results. If God says, love your neighbors as you love yourself, God didn't say, think of what the neighbor thinks of you. Love the neighbor only if the neighbor loves you? No. Sabi ni Lord, love your neighbor regardless of what they do to you. Si Lord na bahala. Di po ba? Nung sinabi ni Lord, pray. Sinabi ba ni Lord, pray, then look at what happens. Pray, then see if it is healed. Pray. Mga kapatid, the Lord said, pray. Just pray. Don't think of anything else. Just pray. Same thing sa love. Don't think about what they think of you. Don't think about what they'll do to you. It doesn't matter. What the Lord says is just love. Only then, mga kapatid, if kaya nating magmahal nang hindi tayo nag-expect ng kahit anong mangyari. Sabi natin, unconditional love, si Lord lang makakagawa niyan. Perfect love is unconditional love. Only by loving without expecting anything in return. Only by loving without stopping. Only by loving even when it hurts. Could we perfect love, mga kapatid? Akala po ba natin, madali yung ginawa ni Lord sa krus? Yung patuloy mong mamahalin yung mga dumudura sa'yo? Yung patuloy yung mamahalin yung nanlalatigo sa'yo? Imagine natin yun. Yung isip ni Lord sa moment na yun, yung mga taong nagpapako sa Kanya, ang sakit-sakit nun, pero nasa isip niya, mahal ko tong mga taong to. Yung mga taong kinukutya siya, anong sinabi ni Lord nung andun na siya sa cross? Mga kapatid, anong sinabi ni Lord? Father, forgive them. They do not know what they do. Tayo pa inisip niya, mamamatay na siya, tayo pa rin iniisip niya eh. Mga kapatid, si Lord, buong buhay niya, buong pagkatao niya, mga kapatid. Before pa siya pinanganak, nire-reject na siya eh. Rejection, buong pagkatao niya, mga kapatid. Nung before siya pinanganak, nireject siya. Nung pinanganak siya, nireject siya ng buong mundo. Nung nagpe-pray siya, nireject siya ng mga tao, mga kapatid. Nung pinapako siya, mga kapatid, dinuduraan, kinukutya siya, at pinagtatawanan. Nung andun na siya sa cross, mamamatay na siya, mga kapatid, huling hininga niya na, pati yung Panginoon nireject siya. But still, He loved us so much. Sa sobrang pagmamahal niya, mga kapatid, sa sobrang hirap nun, pinagpawisan siya ng dugo. Sobrang tindi, mga kapatid. That's how much He loved us. Do you think that's easy? Mga kapatid, all the Lord asks is we love others. Mga kapatid, we love Him and love others, mga kapatid, and love will be perfected. That's all He asks. He didn't ask you to be nailed to the cross. He didn't ask you to be laughed at. He didn't ask you to think of anything else. Just love. Mga kapatid, that's how you perfect it. That's how you perfect love. And through perfecting love, mga kapatid, walang magagawa yung kaaway sa atin. Kaya niya tayo minahal kasi ayaw niyang may magawa yung kaaway sa atin. Kaya tayo natutong magmahal kasi ayaw niyang
Masaktan tayo ng kaaway, kaya tayo, ipa-perfect natin yung love because we needed to fight the enemy, mga kapatid. Only then could we cast out this fear. Kaya naman mga kapatid, huwag natin kalimutan. Ne? Dikit lang tayo sa Kanya. Be active. Be attached. Be aware. Yung mga katotohanan na ito mga kapatid. Technically, pag-iisipin natin, ang dali lang eh. Di po ba? Alalahanin lang natin na may taong kasama. May Diyos tayong kasama. And huwag natin kalimutan na sa Kanya nanggaling yan. Hindi yan mauubos kahit ibuhos mo yan sa taong di naman ina-appreciate yung pagmamahal mo. It's okay. It won't run out. Hindi yan mauubos, mga kapatid. All you need to do is be active. Gawin lang natin. Mahalin natin sila kahit nasasayang yung pagmamahal natin. Hindi yan nasasayang, mga kapatid. They are not the measure of your love. The measure of your love is God. It doesn't matter if they appreciate your love. What matters is how much you love them. That's how you perfect love. Kaya naman mga kapatid, huwag natin sayangin Ito, sa moment na ito, buwan ng pagmamahal. Alalahanin natin yung nagmahal sa atin ng una, mga kapatid. Tayo yung naghahanap tayo ng ibang ma-appreciate, nakakalimutan natin yung dapat ina-appreciate natin. Yung taong nagmahal sa atin before pa tayo pinanganak, yung taong sobrang mahal tayo na kaya nang isakripisyo lahat. He loves you so much, mga kapatid. Gusto niya nang sumuko, but let the Father's will be done. Let your will be done, sabi niya, mga kapatid. Gusto niya nang sumuko Kasi alam niya yung sakit. Alam niya. But, mga kapatid, He loved us so much. Alam po ba natin, nung nilalatigo siya, dapat patay na si Lord Sobrang daming dugo na dumanak, mga kapatid. Before niya pabuhatin yung cross, dapat patay na siya Nakalabas na yung mga buto niya, mga kapatid. Dapat nakahiga na lang siya, but no. Binuhat niya pa rin yun. Yung napakabigat na cross. Yun yung bigat ng lahat ng kasalanan natin, mga kapatid. Inako niya po yun. Kasi ganun niya tayo kamahal. Tayo dapat andun Tayo dapat nasa krus Tayo dapat nagdusa Tayo dapat namatay at nasunog. Nagdusa, nagsisigaw. Dapat tayo andun. But no, mga kapatid. He loved us so much. He suffered for us. He died for us. Mga kapatid, He is willing to die again and again and again. 100 billion times, mga kapatid. Kung ilang beses tayo nagkasala sa Kanya, that's how many times He is willing to die for us. Countless times, mga kapatid. Di na natin mabilang. That's how many times willing siya na mamatay para sa atin. That's how much He loves us. Mga kapatid, kaya naman huwag natin kalimutan yun. Huwag nating sayangin yun. Andito na sa puso natin. We are able to love. And now that you are able to love, you better perfect it. Mga kapatid, huwag natin sayangin. Huwag natin kalimutan. Huwag natin i-discount yung mga ginawa ni Lord para sa atin, mga kapatid. And gawin po natin. Andito na sa puso natin Ayan na Amen po ba? At yan na. All we need to do is pamigay. All we need to do is impart love. Someone, anyone, everyone.
Yun lang. It doesn't matter what happens next. What matters is, you do it. Yun lang mga kapatid. Yun lang. Dun pa lang, perfect na. That's all it takes. You just do it. The result doesn't matter. The action is what matters mga kapatid. Perfected. Kaya naman tayo manalangin ngayon mga kapatid. Tayo tumayo po. At alalahanin po natin mga kapatid. Manalangin po tayo. He is so perfect. His love is also perfect mga kapatid. Kaya naman, huwag natin kalimutan. Amen po ba? Lagi natin gawin, lagi natin alalahanin. Lagi nating bigang importansya mga kapatid. Only then, masasabi natin, na-appreciate talaga natin yung ginawa ni Lord para sa buhay natin. Amen po ba? Kaya naman tayo, ipikit po natin ang ating mga tawad ni Mungu. Manalangin po tayo sa Panginoon. Habang nananatili po itong katotohanan sa ating mga puso, mga kapatid. Lord, oh Lord, thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal na pinarating niyo po sa amin, Lord, sa pina-experience po sa amin, Lord. Sa itong nasa aming puso ngayon, Lord. Yung katotohanan po na ito, Lord. We believe, Lord, now that we can complete love, now that we know the truth, Lord, magagawa na po namin yung mga bagay na ito, Lord. Yung mag-rely sa inyo. Yung nakasandal lang sa inyo, Lord. Yung nakasandig, nakasalalay sa inyo, Lord. Nakadepend sa inyo, Lord. For we know, Lord, you'll never forsake us. You'll never stop loving us. No matter where we go, even through that valley, Lord, we shall not fear, for you are with us. Maraming salamat po, Panginoon. And we know this for a fact, Lord, because we know you are incapable of stop loving us. Di mo kayang tumigil sa pagmamahal, Lord, because you are love. That's all you do. You bless us because you love us. You guide us because you love us. You protect us because you love us. You give us problems, challenges to grow because you want us to grow. That's how much you love us. And you're incapable of stopping because you are love. Kaya maraming salamat po, Lord, na kami po ang pina-experience ng mga bagay na ito, Lord. And from this moment on, Lord, samahan niyo po kami. Witness as gabayan niyo po kami, Panginoon, as we put your love to action. As we actively seek to love others. Not just because they love us, but because you said so, Lord. To love those who does not love us, to love those who hate us, to love those we hate. Because that's how we make you smile, Lord. Only then could we perfect love. Kaya naman, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa katuruang ito, Lord. We believe, Lord, na sa paglabas po namin ngayon, Lord, kaya po naming mahalin lahat ng mga mamahalin, Lord, lahat ng mga tao, Lord, lahat ng mga, kahit ano pang ginawa nila, Lord, regardless, for you are with us. You are in us. You live within us, Lord. Love lives within us.
Kaya naman, Lord, maraming salamat po, Panginoon. You made us love as you are. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Samahan niyo po kami sa paglabas po namin ngayon. May your love ever be present, Lord. May the people of the world feel your love. May they wonder why we love them so much, and may we able to tell them because God loves you. Hallelujah, Lord. Thank you po, Lord. Thank you na kami po ang mga pinili niyo, Lord. Kami po ang inyong mga tinawag dito, Lord. Kami po ang inyong mani-reveal. We realized how much you love us, Lord, in this moment. May your love ever radiate throughout the world. May your love be present throughout the world. Kaya gamitin niyo po kami, Panginoon.